for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise His name, fixed upon the name of God. By thy great help I've come, and I hope thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus saw me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interposed His precious blood. Oh, to grace, how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy goodness, like a feather, bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, take and seal it for thy courts above. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito muli tayo upang purihin ang Panginoon. Ang tuwing umaga, alas 6, meron po tayong daily devotion na inihahandog ng St. Paul United Methodist Church. Ano man po yung inyong mga panalangin ay pwede rin yung pong iparating sa amin at kami po ay handang manalangin para sa inyo. Ngayong umaga mga kapatid, ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Ebanghelyo ni Lucas sa Kabanata 31 at talata 13, verse 31 to 35. Ganito po ang sinasabi. Dumating noon ang ilang mga Parseyo at sinabi nila kay Jesus, "Umalis na kayo rito dahil gusto kayong ipapatay ni Herodes." Subalit sumagot siya, "Sabihin ninyo sa lalaking iyan na nagpapalayas pa ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling ng mga may sakit. Gayon din ang gagawin ko bukas, at sa ikatlong araw ay tatapusin ko ang aking gagawin. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga isinugo ko sa iyo. Ilang beses kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak, gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisi, ngunit ayaw mo. Kaya't pabayaan ng lubusan ang iyong templo. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ng oras na sasabihin mo, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon." Mga kapatid, sa ating narinig na teksto ay labis ang hinagpis at kalungkutan na nararamdaman ng ating Panginoon sa mga pagpapalayas ng mga Pariseo sa Kanya. At ginamit pa nila si Herodes. Subalit ang katotohanan, maging sila,
mga Pariseo, ay gusto na rin nilang umalis o lumayas si Jesus. Lumabas sa Jerusalem. Ayaw nilang makita sapagkat hindi sila naniniwala sa kanyang katuruan. At kinikilala nila na nagpapanggap na siya ay isang bulaang o impostor, isang impostor na tagapagturo. They rejected Jesus Christ. Kaya, kung titignan natin, sabi ko nga kanina, hinagpis at kalungkutan ang nararanasan at naramdaman ng ating Panginoon sa ebanghelyong ito sa kanyang sulat. Ang pagtangis ni Jesus. Imaginin natin mga kapatid yung pagtangis niya. Nang tignan niya ang Jerusalem, nang makita niya ang kalagayan ng Jerusalem, na hindi rin naman nagkulang ang ating Panginoon, sapagkat hindi siya nagpabaya at maraming propeta na isinuko sa Jerusalem. Lahat ng ito, subalit siya na ngayon na mismong isinugo ng kanyang ama ay makakaranas ng isang pagtatakwil, ng rejection, pagbabanta, lalong higit sa kanyang buhay. Sa hangarin ng ating Panginoon na mapabuti ang lahat ng tao sa Jerusalem, kabaliktaran, hindi pa rin sila naniniwala at binantaan pa rin ang ating Panginoon na nandoon siya ay mamamatay sa Jerusalem. Kaya ramdam natin mga kapatid mula sa tekstong ito. Ramdam natin ang kalungkutan ng ating Panginoon. Paano nga ba nalulungkot ang ating Panginoon? Tuwing siya ay nakakaranas ng rejection sa buhay ng mga tao, na pinilit niyang ginampanan ang kanyang tungkulin upang gampanin na ipahayag ang salita na inutos sa kanya, ang pagpapagaling, ang pagpapakain. Lahat ng ito, lahat ng katuruan ay kanyang ginampan. Subalit, hindi pa rin naniwala ang lahat ng mga tao. Kaya ngayon mga kapatid, kapag sinasabi natin nararamdaman ng Diyos ang pagtangis o hinagpis o kalungkutan, kailangan ang buhay natin ay laging suriin, sapagkat hanggang ngayon ay patuloy pa rin na nire-reject o itinatakwil ng mundo ang ating Panginoong Hesukristo. Marami pa rin sa mundo o sa Kristyanismo na ayaw nilang tanggapin ang katuruan ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagpapahayag at ipinapahayag natin sa loob ng simbahan. Ipinapahayag natin ang pananampalatayang yan at marami pa rin ang tumututol. Alam ng Diyos na ang pagpasok niya sa Jerusalem ay kamatayan ang kanyang kakaharapin. Subalit, hindi siya natakot. Nagpatuloy pa rin ang ating Panginoon. Mga kapatid, sa pagsusuri natin sa ating mga buhay, sa ating pang-araw-araw na buhay, huwag nating tutulan ang mabuting gawa at ang misyon ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Minsan ang pagtutol ng marami, tulad na lamang ang nangyayari sa ating mundo. Tinututulan nila ng diborsyo, ng same-sex union o marriage, pagtutol sa abortion. Sa mga pagtututol na ito, marami pa rin ang nagagalit. Marami ang may ayaw. Bakit? Sapagkat ang mundo ay galit, may galit sa ating Panginoon. Hanggang ngayon ay nandyan pa rin yung rejection
na tuwing ipinapangaral ang mabuti para sa kapwa, ay hindi pa rin sinusunod ng maraming tao. At hindi lang ito, mga kapatid, maging tayo mismo na mananampalataya. Minsan nandun pa rin ang tukso. Nandun pa rin na natatangay tayo sa pagkakasala. At tuwing ginagawa natin o nakakagawa tayo ng masama, isang rejection sa ating Panginoon. Every time we choose to commit sin, mga kapatid, tandaan natin, ang kasalanan, lalo na tayo na nakakilala sa ating Panginoon. Kailangan suriin natin lagi, kailangan alamin natin lagi, kailangan damin natin lagi ang pagmamahal ng Diyos upang hindi tayo mapapunta doon sa pagkakasala, upang hindi tayo mapunta doon sa pagtatakwil sa ating Panginoon. Minsan, mga kapatid, tayo ay guilty rin sa rejection ng ating Panginoon, sa pagre-reject sa ating Panginoon. Kaya nga sa umagang ito, ang mensahe ng buhay, yung pag-reject ng mga tao mga tao sa Jerusalem sa ating Panginoon, ay hindi dahil sa pagtutol nila na baka mapahamak, kundi sa pagtutol nila na hindi nila tinanggap ang katuruan ng ating Panginoon. Suriin natin ang sarili, lalo na tayo ay tumanggap at sinasabing ang Panginoong Diyos ay nasa puso natin. Ang Panginoon ay ating tagapagligtas. Nangako tayong magiging tapat at alagad ni Kristo. Nangako tayong ipahayag ang salita ng Diyos. Gawin natin ito, mga kapatid, sapagkat sa ating mga sarili, upang hindi natin talikdan at talikuran ang anumang gawaing mabuti, suriin natin ang ating pagiging Kristiyano. Suriin natin, mga kapatid, ang ating mga buhay. Sa araw-araw ng ating pakikibaka sa mundong ito, maraming pagsubok, marami tayong kinakaharap. Ngunit dahil alam at kilala na natin ang ating Panginoon, panatiliin natin ang pagiging tapat, ang pagiging Kristiyano natin. At sa ating muling pagbabalik loob sa Kanya, o sa pananatili ng pagbabalik loob at pananaw natin sa ating Panginoon, huwag sanang mabigo ang Diyos para sa atin ngayon. Magpatuloy tayo, mga kapatid, maging tapat tayong alagad ng Diyos bilang mananampalataya. Huwag nating do not commit any sin, dahil yan po ang isang bagay na nire-reject natin ang ating Panginoon. Diyan po natin laging inilalagay doon sa cross, sa Kalbaryo, ang ating Panginoon. Huwag nating ulitin, mga kapatid, ang kalumbayan, sobrang hinagpis ng puso ng ating Panginoon, ng gaya ng kanyang kinaharap sa Jerusalem. Sa panahon natin ngayon, magpatuloy tayo at muli tayong magbalik loob sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat, at nawa sa umagang ito, paglabas natin sa ating mga tahanan, anuman ang ating ginagawa, gawin natin, mga kapatid, gawin natin na huwag mag-alinlangan, magtiwala, magpakumbaba, magpatuloy sa pagmamahal sa ating Panginoong tagapagligtas, na siyang nagbigay ng buhay para sa kaligtasan ng lahat. Amen at amen. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat, O Diyos, sa pagsusuri ng aming puso. At kami mismo, Panginoon, ay sinusuri namin
kung hanggang saan ang aming katatagan, kung hanggang saan ang aming paggawa ng mabuti. At huwag mong pahintulutan, Panginoon, na kami ay makakagawa ng isang pagkakamali upang ito naman ang magdudulot ng pagtatakwil namin sa iyo, nang gaya ng mga mananampalataya ng mga unang naghangad ng kapayapaan ng buhay, subalit hindi rin na naman nila isinapamuhay, at higit, Panginoon, hindi naman sila naniwala sa iyong katuruan. Kinaharap mo, O Diyos, ang kamatayan dahil sa iyong pagmamahal sa amin. Patuloy, O Panginoon, na tulungan mo kami na humakbang, lumakad patungo sa iyo, at patawarin mo kami kung kami ay nag-aalinlangan. Panginoong Diyos, ngayon po ay nilalapit ko rin ang bawat mga kapatiran na kung anuman din ang kanilang mga hinagpis at kalungkutan sa buhay, kung anuman ang mga dumarating na mga pagsubok na kanilang nararanasan, Panginoon, ipagkaloob mo ang tamang solusyon. Kung sila man ay nakakaramdam, Panginoon, ng mga pagkakasakit, hipuin mo at pagalingin mo sila. Kung sila man, O Panginoon, ay nakakaranas ng kalungkutan, aliwin mo sila sa pamagitan ng iyong presensya, ng iyong banal na Espiritu, at haplusin mo sa mapagpala mong kamay. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Kung kaya't sa kabutihan mo ay tulungan mo kaming dapat din namin maibalik ito sa pamagitan ng pag-abot ng kapwa naming mga tao. Ibahagi ang mabuti mong salita. Ibahagi ang iyong pagmamahal sa lahat. Panginoong Diyos, batid po namin at batid mo rin ang laman ng aming puso, na kung minsan nadadown kami, ngunit dahilan sa pag-down na iyon, kami ay lumalakas dahil sa iyong presensya. Nagpapasalamat kami, O Panginoon, sa umagang ito, sa buhay at kalakasan. Panginoong Diyos, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen at Amen. God bless po.